Pabagsak na umupo sa lumang sofa sa maid's quarter si Merin matapos niyang maglinis ng second floor ng mansyon na pinagtatrabahuan niya. Kapagod. Sambit nito sabay punas ng pawisan niyang noo. Narinig niyang tumawa si Manang Desa nang makita niya ang hitsura ng dalaga. Hindi ka pa rin ba nasasanay, iha? Halos magdadalawang buwan ka na ritong nagtatrabaho ah. Opo eh. Tugon ito habang tumatango. Pakiramdam ko po ay kada araw. Bago nang bago sa akin ang mga gawain. Sa bagay, medyo bago pa nga lang naman. Pero pasasaan ba't masasanay ka rin at tila hahanapin na rin ng katawan mo ang mga gawain? Tinitigan siya ng matanda. Nga pala iha, nasa na nga ba mga magulang mo? Hindi agad nakasagot si Merin sa tanong ng mayordoma. Wala na po sila, Manang eh. Abay, ang aga mo namang naulila. Hindi ba't sabi mo ay 24 ka pa lang? Hindi na ako nagtataka kung bakit maagang nawala ang kinang ng ligaya sa mata mo. Ni hindi ko nga madalas na makita ang pagngiti mo, iha. Tipid at maliit na ngumiti si Merin sa matanda. Ngumingiti naman po ako, Manang, kapag may paru-paro akong nakita. Nako, nasa syudad ka, iha. Bihira ang paru-paro dito. Subukan mo kayang lumabas. Gumala ka kaya. Maraming pasyalan dito. Tumango ang dalaga. Subukan ko po. Hindi na nagpumilit pa ang matanda dahil sa loob ng 2 buwan ay alam niyang ayaw magpapilit ng dalaga sa mga bagay-bagay. Siya, halika at tuturuan na kitang magluto. Napangiti si Manang Desa nang mabilis na tumayo si Merin. Alam niya kasing gustong-gusto nito ang pag-aaral sa kusina kaya naman wala itong reklamo. Nang hapon ding iyon ay tinawag si Merin ni Manang Desa upang maghanda ng hapag dahil ayon sa huli, darating daw ang arkitektong amo nila mula sa isang business trip. Magandang hapon, Manang Desa. I'm home. Dinig ni Merin ang baritonong boses ng amo. Ngayon lang niya ito narinig dahil nang magsimula siyang magtrabaho rito ay kakaalis lamang nito. Nako iho, mukhang nangayayat ka. Halika, naghanda kami ng mga pagkain. Sabi ni Manang Desa pagkatapos yakapin ang binata. Humarap si Merin sa amo upang bumati, ngunit saglit itong napatulala nang makita ang kabuuan ng amo. Matangkad ito, makisig at malinis manamit. Magandang hapon po, sir. Tumitig sa kanya ang binata bago tumingin kay Manang nang ngumiti lang sa kanya. Maganda ka rin. Biro nito. Tumawa ng bahagya si Manang Desa ngunit nawala agad iyon nang hindi tumawa si Merin. Siya nga pala, Jameson, iho. Eto si Merin, bago nating katulong. Merin, eto naman ang Sir Jameson mo. Amo natin. Tumango si Merin bago bahagyang yumukod. Nice meeting you, sir. Pagkatapos niyang bumati ay nakita niyang nakakunot ang noo ng amo bago ito tumawa at ginaya ang pagsasalita niya. Nice meeting you raw pero hindi nakangiti. Smile ka naman dyan. Tumango lang naman ang dalaga bago yumuko at humarap kay Manang Desa. Tapos na po ako rito, Manang. Sa gilid na po muna ako, sir. Napatakip na lamang ng kanyang bibig si Jameson bago umiling na tinuro si Merin. Hey! Napatigil si Merin sa pagtalikod at mabilis na humarap sa amo. Bakit po? Can't you smile? Sabi ng binata bago ngumiti ng malaki. Nangingiting pinagmamasdan ni Manang Desa ang dalawa. Namumuo ang mapaglarong ngiti sa labi ng matanda. Bakit ako ngingiti po? Sabay na natawa ang binata at si Manang Desa sa pagpupumilit na maglagay ng po sa pakikipag-usap sa binatang amo. Pagpasensyahan mo na si Merin, Jameson iho. Hindi talaga palang ngiti yan, ngunit masipag naman tsaka maaasahan. Oh, okay. By the way, you look cute. Sabi ni Jameson sa dalaga sabay kindat. Pinaningkitan ni Mary ng mga mata ang binata bago ito inambahan ng suntok. Nang ma-realize ang ginawa, agad niyang ibinaba ang kamay at kinurot ang sarili. Pinapagalitan niya ang sarili sa nagawa nang marinig niya ang tawanan ni Manang Desa at ni Jameson. Kain na tayo. Gusto ko na magpahinga. Nice one, cutie. Natatawang sabi nito bago inabot sa kanya ang dalang maleta. Pakidala naman sa kwarto ko, cutie. Salamat. Bigyan kita ng chocolate ha.
Natawa na lamang si Manang Desa sa tinura ng binata, ngunit mas natawa siya nang makita ang reaksyon ng dalaga. Naka-poker face pa rin ito. Nang makaalis ang dalaga ay agad niyang hinarap si Jameson. Pagpasensyahan mo na si Meren, iho. Bihira lamang talaga itong ngumiti. At medyo maiksi ang pasensya kapag inaasar. Ngunit mabait na bata yon at masunuri naman. Nakangiting sabi ng matanda. Hinawakan ni Jameson ang kamay ng matanda bago ngumiti. Wala yun, Manang. Tsaka, cute naman siya eh. Ikaw talaga, wag mong biruin masyado si Meren. Mukhang hindi siya sanay na binibiro. Di ako nagbibiro, Manang. Cute talaga siya. Ngumiti ang matanda. Magandang tunay si Meren, iho. Lalo na kung siya ay nakangiti ng totoo. Mapapangiti ko rin siya, Manang. Makikita mo, magpustahan pa tayo. Tumatawang sabi nito. Sandaling nagkwentuhan sina Jameson at Manang Desa habang si Mary naman ay naglakad-lakad sa hardin ng mansyon upang lumanghap ng hangin. Naupo siya sa isa sa mga sementadong upuan doon at tumingin sa mga halaman. Umaasa siya na ilang sandali lamang ay may dadapo na roon na paru-paro. Ngunit wala. Baka naman matunaw ang mga halaman sa hardin ko. Napalingon agad siya sa pinanggalingan ng baritonong boses sa likuran niya. Pasensya na, nagpapahinga lamang ako rito. Po. Diretso ang tingin ni Meren sa amo. Huwag mo nang piliting magpo kung hindi ka sanay. Isa pa mukhang halos magkaedad lang naman tayo. Nakangiting sabi ng binata. Umiwas si Meren at mahinang nagsalita. Matanda ka kaysa sa akin. Uy, grabe ka Parinig ko yun Malakas na sabi ng binata bago umaktong tila nasasaktan. Nang makitang nakakunot lamang ang noo ng dalaga habang nakatitig sa kanya, ay agad siyang umayos at tumikhim. Anyways, ganito talaga ako kaya pagpasensyahan mo na. Kung naiinis ka na sa akin, pwede mo rin naman akong sabihan kasi ayoko ho ng maingay, sir. Putol ng dalaga sa sasabihin pa ng amo. Malakas na tumawa si Jameson bago tatawa-tawa nagsalita. Paano ba yan? Maingay ako Tapos, amo mo pa ako. Tumawa ulit si Jameson. Biro lang. May sayad ba ang utak mo? Natakpan ni Meren ang bibig sa nasabi. Kinastigo niya ang pagkapasmado ng bibig bago humarap sa amo at nagpaalam. Babalik na ako sa trabaho. Habang pabalik sa kusina ay pinapagalitan ni Meren ang sarili dahil sa nagiging asal. Ano ba, Meren? Amo mo yun. Huwag kang bastos. Sinampal-sampal nito ang sarili habang naglalakad. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa trabaho. Hanggat maaari ay iniiwasan niya ang amo sa mga sumunod na araw. Hindi niya gusto na muling maging pasmado ang kanyang bibig dahil baka mawalan siya ng trabaho. Ngunit iba yata ang gustong mangyari ng tadhana. Pinapatawag ka ni Sir Jameson sa salas. Tawag sa kanya ng isang kasamahan niya habang nagpapahinga siya sa maid's quarter. Lagi ka kasing umiiwas Hindi busy kaya ako, Aya. Nako, kay gwapo-gwapo ng amo natin, iniiwasan mo. Bulag ka na ba, Meren? Tumawa ito. Kung ako sa'yo, lalo ako magpapapansin, lalo na sa kanya. Binata naman yun, tapos yummy pa. Hindi naman ako ikaw. Pagkikibit-balikat na bulong ni Meren bago tumayo at nagpunta sa salas. Nabutan niyang nagkakape ang amo habang nakatitig sa mga drawings na hindi niya maintindihan. Seryoso ang mukha nito na nagpadagdag sa kakisigan nito. Suot nito ang isang itim na sando at shorts. Nakasuot din ito ng isang itim na salamin. Pinapatawag mo raw ako, sir? Bungad nito sa amo pagkatapos niyang pagmasdan ito. Oh, nandito ka na. Upo ka, kakausapin kita. Tatapusin ko lang to saglit. Give me 5 minutes. Sabi nito na hindi man lang tumitingin sa kanya. Pinagmasdan niya ulit ang binata. Seryoso ito ngayon. Tila gusto tuloy niyang balikan ang pagtatagpo nila noong nakaraan na tumatawa at nagbibiro sa kanya. Tahimik siyang naupo sa gilid at naghintay. Mukhang seryoso talaga ito ngayon. Okay, I'm done. Hinarap siya ng amo bago ngumiti. Did I offend you? Nagulat siya sa tanong nito. Ha? Kasi napapansin ko, iniiwasan mo ako Umiling siya. Umiiwas ho talaga ako, sir.
At bakit naman? Ayoko po kasi sa maingay eh. Diretsahang sabi niya. Tumawa ng mahina si Jameson. Ganon ba? Pasensya ka na. Maingay talaga ako kapag walang trabaho at nandito lang. Gusto ko kasi, close ko lahat ng nandito sa bahay ko. Nauunawaan ko, sir. Ako na lang po ang iiwas. Umiling ang binata. Di ka pwedeng umiwas. Bakit naman? Taas kilay niyang tanong. Agad niya rin itong binaba nang maalala na amo niya nga pala ang kaharap niya. Bakit naman ho, sir? Siyempre, wala na ako makikitang cute. Ngumiti ito sa kanya. Pinaningkitan niya ito ng mata. Pinagtitripan mo ba ako? Umiling-iling lamang si Jameson. Di cute ka talaga. Tumayo na si Meren bago bumuntong hininga. Kung wala na ho kayong sasabihin, babalik na ako sa aming silid. Oras na ho ng pahinga. Basta, wag mo kong iiwasan bukas ha. Hindi umimik si Meren at tumitig lamang sa binata. Sige na, magpahinga ka na. Baka mabawasan ang pagka-cute mo kapag hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Hindi na niya pinansin ang binata at agad na umalis. Hindi na niya kaya pang tumitig ng matagal sa binata. Mukhang iniiwasan mo nga si Jameson, iha. Napapitlag si Meren nang marinig ang boses ni Manang Desa pagkapasok niya sa maid's quarter. Huminga siya ng malalim bago sumagot sa matanda. Pasensya na Manang, ayoko kasi ng maingay. Hindi naman maingay si Jameson, iha. Nakangiting sambit ng matanda. Sadyang ayaw niya lamang na may hindi kasundo rito sa mansyon. Tahimik na tumitig sa sahig si Meren. Maghahanda na ho ako sa pagtulog. Kinabukasan ay agad niyang sinuri ang kusina bago nagtungo sa pangalawang palapag ng mansyon, dala ang mga gamit panlinis. Tahimik pa roon at siya pa lang ang gising. Sinadya niya kasing agahan ang paglilinis dito upang hindi siya abutan ng amo. Aha, ganitong oras ka pala naglilinis dito ah. Nagulat siya sa boses na narinig niya. Si Jameson iyon, suot ang kanyang pang-ehersisyo. Huwag ka magalala, hindi kita guguluhin. Agad din naman itong umalis kaya malaya niyang naipagpatuloy ang paglilinis. Nang matapos ay isusunod sana niya ang hardin nang makita niyang may 2 tao roon. He'll be here after an hour. Napakaaga mo naman magaya rito. Sabi ng isang matangkad na lalaki. Sa tingin niya ay hindi nalalayo ang edad nito sa kanyang namayapang ama. Narinig niya lamang na tumawa pa ang isang lalaki. Ano ka ba? Hindi natin siya maaabutan dito kung magpapatanghali tayo. Ay, ewan ko sa'yo. Napatingin ang isang lalaki sa kanya bago nakangiting kumaway sa kanya. Hello, Iha. Nandito na ba si Jameson? Sino ho kayo? Takang tanong niya. Tinaasan siya ng kilay ng isa pang lalaki. Di mo kami kilala? Oo sino ho ba kayo? Casual na tanong niya na ikinatawa ng isa. Ako si Tito Alfred, Iha. Itong masungit na to naman, si Tito Andrew mo. Pamangkin namin si Jameson. Gising na ba siya? Tumango siya. Nag-jogging ho. Pasok kayo sa loob at sasabihin ko ho kay Manang Desa na dumating kayo. Pinigilan ni Tito Andrew ang kanyang braso at muling tinitigan mula ulo hanggang paa. Sino ka? Girlfriend ka ba niya? Ha? Hindi. Maiksing pagtanggi niya bago tinangkang bawiin ang kanyang braso. Bakit? Tanong nito na nagpamaang kay Meren. Ano? Bakit hindi ka pa niya girlfriend? Ikaw ang mga tipo niya, Iha. Binawi na niya ng tuloy ang kanyang braso bago nagmamadaling pumasok sa loob. Weirdo. Agad niyang pinuntahan si Manang Desa sa kusina. Manang, may mga bisita. Sino raw? Hindi siya nilingon ni Manang dahil abala ito sa pagluluto. Si Jameson ba ang hanap? Tito Andrew at Tito Alfred po ang pangalan nila. Doon napalingon si Manang sa kanya. Tila na malikmata si Manang nang mapatingin sa kanya. Diyos ko, Iha, ang ganda naman ng suot mo. Bagay sa'yo. Lumabas lalo ang ganda mo. Ayaw kasi ng amo nila na nakasuot sila ng damit pang katulong, kaya malaya silang magsuot ng kung anumang nais nila. Suot niya ang isang simpleng bestida na kulay dilaw. Hanggang tuhod iyon at may manggas. Nakataas din ang kanyang buhok.
Ngunit dahil kakatapos lamang niya maglinis ay may mga buhok nang nakalaylay sa gilid ng kanyang mga mukha na nakapagdagdag ng porma sa kanya. Ngiti na lang ang kulang, iha. Nakangiting puri ni Manang Desa sa kanya. Simple lamang ang ganda mo ngunit malakas ang iyong dating. Ang ganda mo, iha. Nahihiyang nagyoko si Marian. Hindi siya sanay sa mga papuri. Salamat, Manang. O siya. Inayos nito ang ilang hibla ng buhok niya. Pupunta muna ako sa salas para harapin sila, Alfred. Ihanda mo na ang lamesa para makakain sila. Sige ho. Mabilis na kumilos si Marian. Ilang sandali lamang narinig niya ang tawanan ng tatlo. Iha, anong pangalan mo nga? Dinig niyang tanong ni Tito Alfred. Agad siyang humarap dito bago bahagyang yumukod. Meron ho, sir. Sigurado kang hindi ka girlfriend ni Jameson? Taas kilay na tanong nito. Umiling siya. Hindi ho. Ang ingay naman. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang binatang amo. Nakahubad pang itaas ito at kitang-kita ang magandang hulma ng katawan nito. Agad siyang nakaramdam ng hiya nang mapuna ang sariling nakatitig sa amo. Ala, sinisilipan ako ng maganda. Gusto mo ng picture? Matalas na tumalim ang titig ni Merin at lumipad iyon sa binata bago nakataas kilay siyang nagsalita. Mas maganda pa ang katawan ng ex ko. Wow! Sinapon nito ang dibdib. Grabe ka naman, cutie. Masakit yun na. Pero aminin mo, mas pogi ako, no? Inirapan niya ito dahil totoo ang sinabi ng binata. Nagtawanan ang mga nakatatanda habang pinagmamasdan sila. Napasyal po pala kayo mga tito. Ang aga nyo. Eto kasing si Andrew. Gusto na agad makita ka. Tinuro pa nito ang kasama. Siyempre, ang tagal mong nawala, iho. Gusto ko lamang na makainuman ka na ulit. Tumawa ito. Nga pala, iho. Di mo ba girlfriend si Merin? Natawa ang binata. Di pa po. Sabi na nga ba, tipo mo siya. Humagikgik ito bago inanyayahan si Merin na maupo. Ngunit tumanggi siya at bumalik sa ibang gawain. Nang matapos sa trabaho, ay pumunta siya sa maid's quarter upang magpahinga. Nagulat na lamang siya nang makita ang nasa ibabaw ng kanyang higaan. San galing to? Dinampot niya ito bago inamoy. Sunflower. Napangiti siya habang nakatitig sa bulaklak. Galak na galak siya dahil ang huling sunflower na natanggap niya ay noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Buti naman at nagustuhan mo. Nakangiti ka pa. Napalingon siya sa may pintuan. Nakatayo roon si Manang Desa. Paborito ko po ito, bukod sa mga paro-paro, Manang. Nakangiting sabi niya. Galing yan kay Jameson. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. Ganon ho ba? Salamat kung gayon. Nawala ang ngiti mo. Hindi ko po kasi alam kung pinagtitipan lang ako ng amo natin, Manang. Sapat na ho ang mga naranasan ko upang maging matalino sa pagpapasya ko. Ilang araw nang sunod-sunod na nag-iwan si Jameson ng bulaklak sa kwarto niya. Minsan, may tsokolate pa. Aalis na ulit ako. Dinig niyang sabi nito habang naghuhugas siya ng pinggan. 1 linggo ako mawawala, cutie. Mamimiss mo ba ako? Nilingon niya ito. Bakit naman? Siyempre, gwapo ako. Napapaltak na lamang si Merin. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paghuhugas. I don't know if you feel it, but I like you, Merin. Napatigil siya bago sumagot. Tigilan mo ako, sir. Di ka naniniwala? Tumabi ito sa kanya. Okay lang, bulaklak at tsokolate pa lang ang kaya ko. Nagustuhan mo ba? Di mo dapat ginagawa yan, sir. Mapapasama ako. Umiling siya at ngumiti. Boto sa atin ang lahat dito. Anong ibig mong sabihin? Basta, cutie. Liligawan kita pagbalik ko. Hintayin mo ako, ha? 1 week lang naman. Hindi na siya nito hinintay sumagot. Napabuntong hininga na lamang siya. Sa loob ng 1 buwan mula nang umuwi si Jameson, marami siyang napansin. Makulit ito at laging ginagawa ang gusto kahit bawal. Hindi rin siya makatanggi sa mga binibigay nito. Kinabukasan, wala na si Jameson sa bahay. Agad niyang naramdaman ang katahimikan, pati ang kawalan ng tawag nitong cutie. Tuwing hapon,
Hinahanap niya ang bulaklak na dati ay naroon. Mismo ano? Tukso ni Aya nang dumating ito sa quarters nila. Umiling siya. Hindi. Naku, wag mo nang itanggi pa girl. Boto naman lahat sa inyo eh. Kinausap nga kami ni sir. Kinausap? Tumango si Aya. Oo, tinanong niya kung okay lang ligawan ka. Napapaltak siya. Kayo ba ako? Hindi, pero sweet di ba? Ayaw kanyang ma-pressure habang kasama kami, kaya nagpaalam muna siya sa amin bago sa'yo. Napaisip siya. Seryoso ba talaga siya? Iwinaksi niya ang iniisip. Hahayaan niyang si Jameson mismo ang maglinaw pagbalik niya. Iha, gising na. Yugyog ni Manang Desa sa paa niya. Hindi niya maimulat ang mata. Nako, ang taas ng lagnat mo. Tatawagan ko si Jameson. Hindi niya na naintindihan ang mga sumunod dahil muling binalot ng antok ang katawan niya. Nagising na lang siyang nasa ospital. Pagmulat ng mata, nakita niyang may nakayukong lalaki sa tabi niya. Si Manang Desa naman ay nagbabasa sa upuan. Manang? Tawag niya. Binitawan nito ang libro at lumapit. Merin, iha, kamusta ang pakiramdam mo? Tiningnan niya ang kamay. May swero. Medyo okay na ho. Ano pong nangyari? Sino to? Ngumiti si Manang. Si Jameson. Binantayan ka niya. Ha? Nagmulat ito at tumingala. Merin, cutie. Bakit ka nandito? Naupo si Manang sa kabilang gilid ng kama at hinaplos ang buhok niya. Dehydration at overfatigue, iha. Nahimatay ka. Kahapon ka patulog. Kahapon ka pa walang toothbrush, cutie. Hindi ako magpapakiss. Napasimangot siya. As if. Inabot nito ang isang garapong may takip. Para sa'yo. Tinanggap niya ito at dahan-dahang tinanggal ang tela. Napangiti siya. Paru-paro. Nakatitig pa siya sa paru-paro nang may biglang nag-flash sa mukha niya. Kinukuhanan na pala siya ni Jameson ng litrato habang nakangiti at panay ang pindot sa cellphone. Ang ganda mo, Merin. Tumawa si Manang Desa habang pinagmamasdan ang ngiti ng kanyang alaga na ngayon ay namamangha sa ngiti ng dalagang katulong. Tunay ngang humahanga na ang kanyang alaga sa binata. Anong ginagawa mo? Burahin mo nga yan! Nakakunot ang noon nitong asik ni Merin kay Jameson. Wala na ang ngiting kanina lamang ay malayang nakapaskil sa mukha niya. Agad namang nilayo ni Jameson ang cellphone. Tumayo pa ito upang tuluyan nang hindi na siya maabot ni Merin. Ayoko nga. Nakuhanan ko na ang ngiti mo. Baliw ka ba? Oo, siguro. Ang ganda mo, cutie. Burahin mo sabi eh. Oh, wag kang masyadong magalaw. Matatanggal ang swero mo, iha. Suway ni Manang sa kanya. Sinamaan na lamang niya ng tingin ng binata na ngayon ay nagsiscroll na sa cellphone niya habang nakangiti. Ganyan po ba talaga yan? Mukha siyang baliw? Tanong ni Merin kay Manang Desa. Ngumiti sa kanya si Manang at hinawakan ang kanyang kamay. Pinagmasdan din niya si Jameson na nahiga sa sofang naroon habang nagkakalikot sa cellphone nito. Ngayon ko na lamang siyang nakitang kumulit-ulit, iha. Ngayon na lamang sa loob ng mahabang panahon. Anong ibig niyong sabihin? Mula bata pa ay likas na masiyahin na siya, iha. Ngunit wala siyang mapagbuntunan ng ganyang klase ng kulit dahil laging wala ang kanyang mga magulang palagi. Huli ko siyang nakitang ganyan noong dinala ko rito ang aking anak at naging kaibigan niya. Kaya lamang ay maaga itong nawala dahil sa isang aksidente. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ayos lamang, iha. Napalaya ko na ang anak ko. Pagkatapos ng pangyayaring yaon ay hindi na namin nakikita ang ganitong side ni Jameson. Maingay, madaldal at makulit pa rin naman. Pero hindi kagaya nito. Sa tingin ko ay totoong gusto ka ni Jameson, Merin. Napatitig na lamang si Merin sa binata. Pinakiramdaman niya ang sarili. Alam niyang kahit papaano ay nakapasok na sa kanyang mataas na pader ang binata. Ngunit alam niya rin na hindi pa siya sigurado rito, lalo't kamakailan lamang sila nagkakilala. Teka, di ba nasa business trip po siya?
Oo, pero nang tawagan ko siya ay pinakancel niya lahat ng mga meeting niya at nagmamadaling umuwi. Hindi pa nga siya umuwi sa mansyon para roon magpahinga eh. Agad nakaramdam ng kiliti sa kanyang puso si Marin dahil sa narinig. Kitang-kita ni Manang Desa ang maliit at tagong nahihiyang ngiti sa labi ng dalaga nang marinig ang sinabi niya. Totoo kaya itong nakikita ko? Ngumingiti na ng kusa ang dalaga namin? Tanong ng matanda sa isip niya. Nang ma-examine siya ng mga doktor at mabigyan ng clearance para umuwi, ay inihatid na siya ni Jameson. Nauna nang umuwi si Manang Desa sa mansyon kaya sila na lamang dalawa ang nasa loob ng sasakyan. Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Tumingin siya rito bago tumango. Oo. Mabuti naman, pinag-alala mo ako. Umamin ka nga sa akin. Sabi niya sa binata. Totoo bang gusto mo ko? Ngumiti ito sa kanya. Akala niya ay hindi na ito sasagot. Tila ay gusto na lamang nitong manahimik. Oo, gusto kita. Diretsyong sabi ng binata. Gusto kita mula nung una kong makita ang malungkot mong mukha at hindi ngumingiti. Ngayon naman, tila siya naman ang hindi makaimik. Gusto kong ibalik ang mga kinang sa mga mata mo, Marin. Pati na rin ang ngiti mo. Lalo pat nakita ko kung gaano kaganda kapag malaya kang ngumingiti. Salamat. Ngunit hindi ko alam kung magagawa mo yon, kung hindi ko tutulungan ang sarili ko. Hinawakan ni Jameson ang kanyang kamay bago sandaling tumingin sa kanya. Pwede ba kitang formal na ligawan, Marin? Napatulala siya sa tanong ng lalaki. Hindi na rin niya nakuhang sumagot dahil saktong dumating na sila sa mansyon. Ngunit handa na nga ba siyang tanggapin ang pagsuyo sa kanya ni Jameson? Pagkahatid sa kanya ni Jameson ay nagpaalam ito sa kanya. Babalik muna ako sa Maynila for my business meetings ha. Tatawag na lamang ako sa'yo para kamustahin ka. Tatawag? Tsaka bakit ka nagpapaalam sa akin? Tumawa ito. Oo nga pala. Basta, syempre, nagpaalam na ako sa'yong liligawan kita. Hindi na mahalaga kung ayaw mo o gusto mo. Ang mahalaga sa akin, liligawan kita. Bakit ka ba ganyan? Ngumiti ito. Tatawag ako ha. Bye for now. Gulat na gulat siya nang biglang hawakan nito ang ulo niya at hinalikan ang tuktok nito. Pagaling ka, cutie. Halos ilang minuto ring natulala si Marin. Wala na sa kanyang harapan ang binata ay nakahawak pa rin siya sa parte ng kanyang ulo kung saan dumampi ang labi ni Jameson. Ano ba yun? Takang tanong niya, ngunit hindi niya namamalayang gumuhit na pala sa labi niya ang isang maliit at matamis na ngiti. Uy, kilig na kilig! Dinig niyang pang-aasar sa kanya ni Aya. Agad niyang ibinaba ang kamay at umiling. Hindi Huwag mo nang itanggi. Tumawa ito bago dumapa sa sariling higaan katabi ng kanya. Ayaw mo ba kay sir? Napaisip siya. Ayoko nga ba sa kanya? Gwapo naman si Jameson, matangkad at matipuno ang katawan. Likas din ang kakulitan nito kaya alam niyang nakakahawa ang ngiti nito. Nabalik na lang siya sa ulirat nang marinig niyang tumitili si Aya. Bakit? Takang tanong niya. Bakit ka namumula? Bakit parang pinipigilan mong ngumiti? Gusto mo siya, no? Type mo siya? Hinampas-hampas pa siya nito habang tumitili. Napailing-iling na lamang siya bago sumagot. Paano mo ba malalaman na gusto mo siya? Ay nako, ganito yan. Umayos pa ito ng upo bago tumingala na tila nag-e-imagine. Masasabi mo na gustong gusto mo na siya kapag naiisip mo siya palagi, kapag hinahanap mo ang presensya niya. Basta kapag tinanong mo na sa sarili mo na gusto mo ba siya, nangyari na ba yan sa'yo? Iniisip mo siya palagi. Hindi naman palagi. Pagkausap niya sa sarili. Kapag hinahanap mo ang presensya niya. Minsan, lately. Kapag tinanong mo na sa sarili mo na gusto mo siya. Kagagawa ko lang yan kanina. Ibig sabihin ba, gusto ko na siya? Uy, nag-iisip. Alam mo, huwag kang magmadali sa pag-figure out kung gusto mo si sir. Tsaka, ko lang naman yung mga sinabi ko, no? Malalaman mo na lang na gusto mo si sir bigla. Bumalik si Aya sa sariling higaan bago nahiga. Alam mo, napakaswerte mo girl. Hindi ko tipo si sir pero super green flag siya sa paningin ko.
Botong-boto ako kung sakaling magkatuluyan kayo. OA plus nonchalant. Aya, nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nalaman nilang sa katulad ko lamang nagkagusto ang amo natin? Baguhang katulong lang ako rito. Dahan-dahan na tila nag-aalinlangan pang sabi niya. Ano ka ba? Anong taon na ngayon, girl? Hindi na uso ang pakikinig sa sasabihin ng iba. Ang mas importante, kayong dalawa. Kasi kayo namang dalawa ang magiging magkarelasyon. Hindi naman kasali ang iba. Kaya bakit ka makikinig sa kanila kung may masabi sila sa relasyon ninyo? Naputol na lamang ang usapan nila nang dumating si Manang Desa at pinagpahinga na siya. Ngunit imbes na matulog ay nakatulala lamang siya sa kisame at iniisip ang mga nangyari sa kanila. Lumipas ang mga araw na hindi nagparamdam sa kanya si Jameson dahil sa trabaho nito, ngunit hindi nito nakakalimutang magpadala ng pagkain. Tumatawag ito at tinitigan lang siya ng saglit tapos ibababa na ang tawag. Aaminin niya, hinahanap-hanap na niya ang mga ginagawa nito sa kanya. May hinihintay ka ba, iha? Nagulat siya nang biglang magsalita si Manang Desa sa tabi niya. Agad niyang tinago ang cellphone na kanina pa niya tinititigan. Wala po, Manang. Tumawa ito. Nako, iha, sa akin ka pa ba maglilihim? Bumuntong hininga siya bago inilabas ang cellphone at pinabasa kay Manang ang text ni Jameson. I know you are still not ready. Pero willing ako maghintay. Gustong-gusto kita, cutie. Ngumiti si Manang. Naguguluhan ka ba kung anong isasagot mo? Tumango siya. Hindi mo naman kailangang sagutin yan kung hindi ka pa handa. Pero iha, ano nga bang nararamdaman mo kay Jameson? Ang totoo, hindi ko ho alam. Hinawakan ni Manang Desa ang kamay niya. Huwag ka mag-alala, ayos lang yan. Tumango siya rito bago tipid ng ngumiti. Napapadalas na ang pagngiti mo. Maganda yan, mas bagay sa'yo. Lalo kang gumaganda. Salamat, Manang. Nang gabing iyon ay inakala niyang hindi muli uuwi si Jameson. Kaya laking gulat niya nang makita niya ito na nasa may kusina at naglalakad pabalik-balik habang may dalang bulaklak. Anong ginagawa mo? Tanong niya rito. Napalundag ito sa gulat at muntik pang mabitawan ang hawak. Hi! Tumango siya. Ano? Kasi, ano ba yan? Ibibigay ko lang to. Namiss kasi kita. Inabot nito sa kanya ang bulaklak na agad naman niyang tinanggap. Umiwas ito ng tingin at tila nahihiya pa sa kanya. Umangat tuloy ang gilid ng labi niya. Nahihiya ka? Hindi Bakit ako mahihiya? Mabilis na sabi nito. Hindi ko tinatanong, alam kong nahihiya ka. Saglit siyang natawa kaya agad nanlaki ang mga mata ni Jameson. Hala, tumawa ka. Ngumiti siya rito. Ramdam niyang nakakapasok na ito sa pader sa paligid niya at hindi niya gustong pigilan iyon. Manang! Manang! Doon na siya natawa sa reaksyon nito. Para bang nakakita kasi ito ng multo. Sabi ni Manang, bagay sa akin ang nakangiti. Pero bakit parang nakakita ka ng multo? Agad umayos ng tayo si Jameson bago ito umubo. Sorry. Awkward itong tumawa. Nakakagulat kasi na ngumingiti ka na at tumatawa pa. Sobrang big achievement sa akin yun. Tumango siya. Last mo na yun na. Uy, no, hindi. Pagtatrabahuan ko pa para makita kang laging nakangiti, Merin. Mark my words. Seryosong sabi nito. Bahala ka. Kagaya nga ng sabi ni Jameson, mas lalong naging masigasig ito. Kapag wala itong trabaho ay tinutulungan siya nitong magluto. Hindi niya akalain na marunong pala ito. Tumigil ka na kayang magtrabaho. Biglang sabi nito na ikinagulat niya. Hindi pwede. Bakit hindi? Ako naman ang amo mo. Pinatay niya ang kalan bago hinarap ang binata. Kapag tumigil ako sa pagtatrabaho, aalis ako rito sa bahay. Dahil hindi mo na ako empleyado. Hindi naman kita pa aalisin eh. Kahit na, kailangan ko yung sinasahod ko rito. May gusto kasi akong puntahan kaya pinag-iipunan ko. Naghanda ng mga plato si Jameson. Saan naman yun? Pwede ba akong sumama?
Depende. Depende saan? Sa mood ko. Agad siyang tumalikod at tinawag si Manang kumain. Sabado ng araw na yon, kaya 3 lamang silang kakain. Nako, salamat at natuto na ring magluto si Marin. Magaling ang teacher niya ngayon na. Biro ni Manang habang kumakain. Ako pa ba, Manang? Tinuruan mo kaya ako? Tumango-tango si Marin sa usapan ng dalawa hanggang sa napunta ito sa kanya. Manang, ayaw ako isama ni Marin sa pinag-iipunan niyang puntahan. Parang batang sumbong nito. Wala akong sinabi. Mabilis niyang tanggi. Meron. Wala. Natawa si Manang sa kanila. Saan ba yung pinag-iipunan mo, iha? Sa Bohol po, may malaking butterfly garden po roon eh. Agad na sumingit si Jameson. Huwag ka na mag-ipon. Ako na lang magdadala sa'yo roon. Hindi. Umiling siya. Pwede kang sumama pero ako ang sasagot ng gastos ko. Ako na lang. Kapag nangulit ka, hindi ka kasama. Kapag hindi mo ako sinama, susunod ako. Nag-cross arms pa ito. Parang bata. Mauna ka nang pumunta. Di na ako tutuloy. Sumimangot ito sa kanya na ikinangiti niya. Habang nagtatagal ay nagiging habit na niyang inisin ito. Ang cute niyong dalawa. Bagay na bagay. Nakangiting sabi ni Manang. Kailan ba ang balak mo, Marin? Nag-isip siya saglit. Sumilip siya sa kalendaryo sa cellphone niya bago siya sumagot. Next week ho, Biyernes. Malapit na pala. Nakapag-book ka na ng ticket at accommodation mo. Oho. Tumingin siya kay Jameson na masama ang titig sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Problema mo? Pinaningkitan pa siya nito ng tingin bago nagsalita. Birthday mo next week ah. Tapos hindi mo ako isasama? Hindi ito umimik. Kinuha lamang nito ang cellphone at nagtipa roon. Ayan, searching na ako for ticket and accommodation. Dinambahan ni Mary ng cellphone at kinansel ang pagsasearch. Huwag ka na mag-abala. Gusto ko sumama. Oo na, pero huwag ka na mag-book. Meron ka na. Sabi na lamang niya bago tumayo dala ang pinagkainan. Dali-dali siyang naglakad papuntang dirty kitchen para itago ang hiyang nararamdaman. Alam niya kasing magpupumilit itong sumama kaya pinag-ipunan talaga niya ang gagastusin nila. Doon kasi ay balak na rin niyang sagutin ang binata. Isasama mo talaga ako? Hindi na siya nagulat nang marinig ang boses ni Jameson sa likod niya. Nagkibit balikat siya. Okay lang naman kung ayaw mo. Gusto ko ah. Sinong may sabing ayaw? May narinig ka ba? Tumawa pa ito bago bahagyang kiniliti sa tagiliran. Ikaw ah. Gusto mo na pala akong masolo ah. Napasimangot siya rito. Bawal magmura. Hoy, hindi ako nagmumura ah. Nagmamahal lang. Corny mo. Mukhang mas excited pa si Jameson kaysa sa kanya. Araw-araw siyang kinukulit nito tungkol sa kanilang magiging biyahe. Minsan pa nga'y umuwi ito na may dalang mga bagong damit at gamit. Excited na ako para sa'yo, girl! Bulalas ni Aya sa kanya nang makita siyang nag-eempake. Umupo ito sa katabi niya at tinulungan siyang magtupi ng mga dadalihing damit. Tumango siya rito. Nakita ko ang mga picture ng pupuntahan namin. Napakaganda at maraming paro-paro. Pero aminin mo, excited ka rin kasi kasama mo si Sir Jameson. Ngumiti siya ng bahagya rito. Doon ko rin siya sasagutin, Aya. Nagulat ito ngunit nang makabawi ay tumili ito. Maharot! Baliw. Saglit siyang natawa sa reaksyon nito. Tumitig si Aya sa kanya na bigla niyang ikinailang. Bakit? Masayang-masaya ako para sa'yo, Marin. Nagagawa mo ng ngumiti at tumawa. Mukhang maganda talaga ang epekto sa'yo ni Sir. Sana magtuloy-tuloy na. Bumuntong hininga siya. Natatakot pa rin ako, Aya. Baka sa pagbibigay ko ng pagkakataon na makapasok ang ibang tao sa buhay ko, masaktan ako ulit. Ayoko nang maranasan ulit ang mga bagay na nangyari sa akin dati. Hayaan mo lang kaming makapasok sa buhay mo, girl. Promise, hindi ka magsisisi. Sana nga. Pinag-isipan ko rin ang mga sinabi mo sa akin noong nakaraan tungkol sa sasabihin ng iba tungkol sa relasyon namin at naisip ko, tama ka. Mas importante kaming dalawa
kaysa sasabihin ng iba. Kinurot siya ni Aya bago siya nginitian. Magpahinga ka na, maaga pa kayo bukas. Happy birthday, Marin! Napangiti siya rito. Salamat, Aya. Naputol na lamang ang usapan nila nang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Jameson. Bakit? Tanong niya agad. Tulog na tayo ng maaga ha. Maaga tayo bukas. Excited na ako. Napailing na lamang siya rito. Oo, bakit ka pa tumatawag? Bawal ba? Tumawa ito. Sungit mo naman, miss. Pasalamat ka. Mahal kita. Tama na, Jameson. Baka hindi ka na naman makatulog dahil kinikilig ka sa sarili mong banat. Tumawa ito. Grabe ka talaga. Sige na. Good night. I love you. Thank you. Tipid siyang ngumiti rito. Nang maibaba niya ang tawag ay nagulat siya nang batuhin siya ni Aya ng damit. Thank you, Raw. Sabihin mo na rin na I love you. Shh, tulog na ako. Maagang nagising si Marin kinabukasan. Naghanda na siya at inilabas na sa salas ang isang maliit na maletang dadalhin niya. Tsaka nagtungo sa kusina upang maghanda ng almusal. Ngunit laking gulat niya nang nandoon na si Jameson. Nakabihis na at naghahanda na ng lamesa. Ang aga mo naman. Lumingon si Jameson dito at bahagya itong nagulat. Nakasuot kasi siya ng dilaw na dress. Inilugay niya ang mahabang buhok at naglagay siya ng kaunting makeup. Si Jameson naman ay hindi niya inaasahang naka-light yellow na polo shirt at black trousers din. Ang ganda mo naman, miss. Nakangiting sabi nito sa kanya. Tipid siyang ngumiti. Salamat. Ikaw din, maganda. I know, right? Sabi nito bago umaktong nag-flip ng buhok. Sandali lamang silang nag-almusal bago umalis ng mansyon. Nasa kotse na ang mga gamit ni Jameson kaya naman iyong kanya na lamang ang bitbit nila. Sa biyahe papuntang airport ay nakatulog lamang siya at ginising na lamang siya ni Jameson nang bababa na sila. Sa eroplano ka na lang ulit matulog, cutie. Dahil wala pa siya sa mood ay tumango na lamang siya at tinulungan si Jameson sa mga gamit nila. Antok pa ba si cutie? Napaangat na lamang ang gilid ng labi niya. Ikaw matulog mamaya. Sa accommodation na lang. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng antok. Naghintay lang sila roon ng halos 1 oras bago makasampa sa eroplano. Nang magsimula ang biyahe ay hindi niya maiwasang mapangiti. Nakatulog kasi si Jameson. Nang makarating sa Bohol ay panay kwentuhan lamang sila hanggang makarating sa tutuluyan nila. Ngunit nagpaalam si Jameson na lalabas lamang saglit at papasundo na lamang daw siya sa hapon upang makapagpahinga siya. Saan ka ba pupunta? Ngumiti ito. Basta, ipapasundo kita rito, cutie. Relax ka lang. Hinayaan na lamang niya si Jameson dahil gusto niyang magbabad sa bathtub na nasa kwarto niya. Nang hapon ding iyon ay pinasundo nga siya ni Jameson. Hindi mabura ang ngiti sa kanyang mga labi nang malaman sa nagsundo sa kanya na may sorpresa raw ang binata sa kanya. Teka, sa butterfly garden to ah. Namamangha at abotenga ang ngiti niya nang makitang doon gaganapin ang sorpresa nito sa kanya. This way po, ma'am. Iginiya siya ng mga staff papunta sa mismong loob ng garden. Hawak na rin niya ang isang bouquet ng bulaklak na ibinigay sa kanya. Enjoy po! Nagpasalamat siya sa mga staff bago tuluyang humarap sa garden. Wala siyang makitang ibang tao roon, ngunit may trail ng mga rose petal na sa tingin niya ay papunta sa gitna na kanyang agad sinundan. Hindi mawala-wala ang matamis ng ngiti sa labi niya. Nang lumiko siya papunta sa gitna na hindi agad kita dahil sa mga baging, ay agad niyang nabitawan ang hawak na bulaklak. Jameson? Bulong niya sa hangin. Gulat na gulat siya sa nasaksihan. Si Jameson nakatalikod sa kanya at may kasamang babae. Sa pwesto niya ay kita niyang magkadikit ang dalawa habang iginigiya niya ang babae sa pagsayaw. Malinaw sa pwesto niya na nagkakasiyahan ang dalawa habang nasa braso ng isa't isa. Sa tayo ng dalawa ay mukhang naghahalikan ito.
Ang kaninang ngiti sa mukha niya ay agad na nawala. Binalik niya sa dati ang postura, poker face at hindi ngumingiti. Umalis na rin siya sa garden at bumalik sa hotel. Inayos niya ulit ang mga gamit at nagmamadaling nag-book ng flight pabalik sa Maynila. Kahit mahal iyon ay agad niyang kinuha para makaalis agad. Panay din ang tunog ng cellphone niya habang nasa biyahe papuntang airport kaya naman pinatay niya iyon. Kahit walang emosyon ang mukha niya ay hindi nakatakas nito ang pagtulo ng luha niya. Ito at ang sorpresa niya sa akin. Ang muli akong saktan. Pinahid niya ang luha. Happy birthday, Merin. Manang! Gulat na gulat si Manang Desa nang marinig ang boses ni Jameson mula sa labas ng kanilang silid. Agad siyang bumangon at hinarap ang binata. Bakit ka narito, iho? Hindi ba't dapat ay nasa Bohol kayo ni Merin? Agad na ginulo ni Jameson ang buhok. Kagabi pa ako naghahanap sa kanya, Manang. Bigla na lamang siyang nawala. Paanong nawala? Pinasundo ko siya. Sabi ng staff na nakausap ko, nandoon naman daw siya sa garden na pinuntahan namin. Pero gabi na ay hindi pa rin niya ako pinupuntahan. Nagsara ang garden pero hindi pa rin siya dumating. Wala na rin siya sa hotel, pati ang gamit niya. Bumangon din si Aya nang marinig ang usapan. Baka may nagawa ka na ayaw niya, sir. Wala. Susurpresahin ko na sana siya. Pero parang nawala siya na parang bula. Imposibleng umalis siya roon, sir. Doon kanya sasagutin sa mismong birthday niya. Umiling ito. Saan ko siya hahanapin ngayon? Wala na siyang ibang pupuntahan na kilala ko, iho. Nag-away ba kayo? Hindi po. Maayos po kami. Napaupo na lamang si Jameson sa sahig at sumandal sa pader. I have lost her without knowing her reason. Paniguradong may dahilan siya. Inalalayan ni Manang Desa si Jameson. Magpahinga ka saglit, iho. Hahanapin natin siya, ha? Dala na rin siguro ng pagod at kawalan ng tulog at pahinga ay agad na nakatulog si Jameson kahit na nakaupo lamang. Saan kaya nagpunta si Merin, Manang? Paniguradong may nangyari roon kaya siya umalis. Tumango si Manang. Sana ay ligtas lamang siya kung saan man siya ngayon. Kinabukasan ay pinuntahan ni Manang Desa sa kwarto niya si Jameson. Dala niya ang paborito nitong agahan. Ngunit nadismaya siya sa hitsura ng binata. Wala na rin ang masayang aura nito sa mukha at nakatulala lamang sa may bintana. Iho, dinalhan kita ng paborito mong agahan. Nakangiti niyang alok, ngunit wala itong naging imik. Ilang araw din itong ganito. Kaunti o di kaya'y hindi talaga ito kumakain. Ano na bang gagawin ko kay Jameson? Hindi na kumakain, hindi rin lumalabas. Tila nakukonsumisyong sabi ni Manang Desa. Nako, siguraduhin lamang ni Merin na may maganda siyang dahilan para ganituhin niya si sir. Kung hindi, masasabunutan ko talagang kaibigan ko na yon. Umakto pa si Aya na may sinasabunutan. Huwag mo siyang pag-isipan ng masama, Aya. Gulat silang lahat nang bumaba ang kanilang amo, nakabihis ito at seryoso. Mabuti naman at bumaba ka na, iho. Halika at kumain. Nagluto ako para sa'yo. Tiningnan nito ang mga niluto nila. Hindi na po, Manang. May importante po akong meeting kaya lalabas ako. Pagbalik ko, hahanapin ko si Merin. Nalulungkot na naghabol tingin na lamang si Manang. Wala na sa aura nito ang masiyahing Jameson na alaga niya. Kumain na tayo at hintayin makabalik ang sir ninyo. Umupo si Aya sa tabi ni Manang. Ano kayang nangyari sa kanila? Kung ano man yon, si Merin lamang ang nakakaalam. Kinuha ni Aya ang cellphone niya at sinubukang tawagan si Merin. Noong una ay puro pagtunog lamang ng cannot be reached ang naririnig nila. Ngunit hindi sumuko si Aya habang kumakain. Maya-maya, narinig niyang nagring ang linya. Medyo natagalan pa ngunit sinagot din naman ito ni Merin. Bruha ka? Merin, anong nangyari sa'yo? Bungad niya rito. Hindi sumagot ang nasa kabilang linya kaya naman sinubukan din ni Manang na kausapin ang dalaga. Iha! Manang? Nasaan ka, Iha? Ilang araw ka nang nawawala. Anong nangyari sa'yo, nak? Mahinahon ngunit nag-aalala nitong tanong. Pasensya na ho. Kinailangan ko lamang lumayo dahil sa nakita ko. Anong nakita mo? Merin, nasan ka?
Pupuntahan kita! Halos pasigaw naman na sabi ni Aya. Wag na, hayaan mo muna akong mag-isa. Nasasaktan pa rin ako kaya hindi ko muna kayo mahaharap. Iha. Kalmadong tawag ni Manang. Iha, bakit mo iniwan si Jameson? Manang, nakita ko siya sa garden. May kasama siyang iba. Mababa ang tinig ni Marin ngunit nauulinagan ni Manang Dessa na umiiyak ito. Handa na sana ako, Manang. Handa ko na sana siyang sagutin pero nakita ko siyang may kasamang iba. Magkayakap at sa tingin ko ay naghahalikan. Gulat na gulat ang dalawa sa narinig. Hindi nila akalain na may ganitong dahilan si Marin kaya ito umalis at hindi nagpakita kay Jameson. Mahal ka ni Sir, Marin. Paano naman niya magagawa yun? Alinlangang komento ni Aya. Humikbi ito. Mahal niya nga ba talaga ako? Nagulat si Aya nang may umagaw sa cellphone niya. Mahal kita, Marin. Mahal na mahal. Hindi ka pa rin ba naniniwala ngayon? Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nila. Naiwan niya kasi ang laptop niya na kailangan niya kaya siya bumalik at naabutang kausap nila ang dalaga. Hindi na nila narinig ang sagot ni Marin at tanging dial tone na lamang ang kanilang narinig. Indikasyong binabana ni Marin ang tawag. Sinubukang tawagan ulit ni Jameson ang number ng dalaga. Ngunit nakapatay na muli ang cellphone nito. Ano yung sinasabi niya, Jameson? Hindi kita pinalaki upang magloko lamang sa mga babae. Galit na tanong ni Manang. Gulat namang tumingin sa kanya ang binata. Nagloko? Manang, hindi po ako nagloko. Alam mong hindi ko kayang gawin yan. Nadinig mo naman siguro, sir. Nakita ka niya sa garden na may kasamang iba, magkayakap at parang naghahalikan. Seryosong dagdag ni Aya. Napatigil si Jameson nang ma-realize ang sinabi ni Marin at Aya. Natawa na lamang siya at tila ba bumalik ang sigla sa mata ni Jameson. Anong nakakatawa? Nagagawa mo pa talagang tumawa, sir? Tumango pa si Jameson. Sa tingin ko nagkamali ng tingin si Cutie. Huwag mo akong daanin sa ganyan, Jameson. Sumagot ka. Nasundo ko kasi siya sa hotel room kasi nga may surprise ako sa kanya. Sinabi ko sa mga staff na igiya na lamang siya papasok sa hardin. Nandoon si Missy, yung kababata ko, na siya rin palang may-ari ng Butterfly Garden. Missy? Yun bang anak ng Tita Lucy mo na best friend ng nanay mo? Tanong ni Manang. Tumango siya. Opo, Manang. Nag-catch up lang kami saglit kasi sinabi kong baka dumating na si Marin. Sinabi ko pa ngang ipapakilala ko ito sa kanya. Ano yung sinasabi ni Marin na magkayakap kayo at mukhang naghahalikan? Tanong pa ni Aya habang nakakross ang mga braso sa dibdib. Aya, niyakap ko lamang siya kasi nagpapaalam na. Friendly hug. Tapos, hindi kami naghalikan. Bumeso lamang si Missy sa akin bago nagpaalam. Tinitigan siya saglit ni Manang. Kilala kita, Jameson. Hindi ka nagsisinungaling. Gayon pa man ay hinihiling kong wag mong sasaktan si Marin. Gusto nang minsan ay nawala ang kinang ng saya sa mga mata niya. Di ko gagawin yun, Manang. Lalo na't wala sa lahi namin ang nananakit ng babae. Pero sir, saan mo siya hahanapin ngayon? Kailangan ay makausap mo siya para magpaliwanag. Tumango siya. Wala tayong kilalang kamag-anak o kaibigan niya na possible niyang puntahan. Di ko alam kung saan ako magsisimula eh. Natahimik sila saglit. Pare-pareho silang nag-isip kung papaano sisimula ng paghahanap kay Marin. Nag-alala na rin sila lalo na't wala itong ibang kakilala. Paro-paro. Mahinang sabi ni Aya. Bakit hindi tayo magsimulang maghanap sa mga lugar na malapit sa mga butterfly garden? Tama, iho. Sa pagkakaalam ko ay 2 lamang ang ganoon dito sa Maynila. Baka nandoon siya. Sige po, susubukan kong puntahan agad ngayon. Pangako, Manang, hindi ako uuwi rito hanggat hindi ko nahahanap si Marin. Mag-iingat ka, iho. Agad niyang kinuha ang motorsiklo sa garahe at bumiyahe sa isa sa mga butterfly garden dito sa Maynila. Halos 2 oras din siyang nagmaneho bago nakarating doon. Pinark muna niya ang dalang sasakyan sa open space parking at nilakad na lamang ang papasok sa garden. Sandali niyang inilibot ang tingin.
Magugustuhan talaga ni Marin ang lugar dahil sa loob ng dome ay may mga makukulay na bulaklak ang nakatanim at malayang nakakalipad ang magagandang paru-paro. Sinuyod niya ang buong hardin. Naaliw na siya sa tanawin, ngunit wala pa rin siyang nakikitang tanda na nandoon si Marin. Napaupo na lamang siya sa isang bench at kinuha ang cellphone. Dinayal niya ang numero ni Marin, ngunit nakapatay pa rin ito. Hirap mo hanapin ah. Pinag-aalala mo na ako, cutie. Saglit lamang siyang nagpahinga roon bago muling nagmaneho papunta sa sunod na Butterfly Garden. Halos 1 oras din ang layo noon. Tirik na tirik pa ang araw. Malapit na ako, Marin. Sana, nandito ka. Mabilis siyang pumasok sa hardin at inikot iyon. Hindi pa rin niya makita ang dalaga ngunit hindi siya sumusuko. Meron po kaming private showing ng mga rare butterfly sa dulong muog, sir. Baka gusto niyo pong itry. Nakangiting sabi sa kanya ng staff. May mga benches po sa loob kaya makakapag-relax din po kayo habang namamangha sa mga paru-paro. Tumango siya bago nag-abot ng pera. Papasok ako. Sabi ni nanay dati, tumutupad din daw ng hiling ang mga paru-paro. Isa sa dahilan ko kung bakit ko sila gusto ay kada hihiling ako sa kanila ay natutupad. Naalala niyang sabi ni Marin sa kanya nang minsan ay tinanong niya kung bakit gusto nito ang mga paru-paro. Totoo bang tumutupad din sila ng hiling? Tanong niya sa staff. Tumango ito. Opo sir, may mga paniniwala na tumutupad sila ng hiling lalo na sa mga naghahanap ng isang bagay o taong nawawala. Totoo ba yan? Nawawala kasi yung mahal ko eh. Walang masama kung susubukan mo sir. Nagpasalamat siya rito bago pumasok sa loob. Kaunti lamang ang tao roon, ngunit mas marami ang paru-paro roon at mas malalaki. Itinaas niya ang isang kamay at agad na may dumapong isang malaking paru-paro roon. Napangiti siya. Tumutupad daw kayo ng hiling. Maaari mo bang tuparin ang akin? Napailing na lamang siya sa ginagawa. Kinakausap niya ang isang insekto. Humihiling siya na makita na ang mahal niya. Nagpalipas siya ng oras sa loob hanggang bahagyang gumaan ang kanyang nararamdaman. Anong ginagawa mo rito? Napatigil siya sa paglabas ng muog nang marinig ang pamilyar na walang emosyong tinig. Mabilis siyang humarap at kahit narinig na niya ang boses nito ay tila hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harap na niya ang hinahanap. Cutie, anong ginagawa mo rito? Ulit nito ngunit hindi siya makasagot. Bagkos ay mabilis ang naging hakbang papalapit sa dalaga at mahigpit itong niyakap. Marin. Ilang sandali siyang nakayakap dito bago niya maramdaman na kumapit ito sa damit niya kaya unti-unti niyang binitawan sa pagkakayakap ang dalaga. Ngunit hindi siya lumalayo. Hinalikan niya ang noo nito at hinaplos ang pisngi. Pinag-alala mo ako, mahal ko. Umiwas ng tingin si Marin. Nakita kita. Sa garden na may kasama. Kung ano man yan. Inuunahan na kita, cutie. Mali ang nakita at naisip mo. Tumitig ito sa kanya. Wala pa ring emosyon. Ngunit hindi siya nagpadaig. Tinitigan niya rin ito dahil alam niyang nasa likod lamang ng walang emosyong mukha nito ang saya ni Marin na kasama niya ilang araw na ang nakakalipas. Uwi na tayo. Mahinahong paanyayan niya. Umiling ito. Gusto kong malinawan muna. Sige cutie, upo tayo. Inakay niya ito papunta sa kinauupuan niya kanina. Sabihin mo muna kung bakit ka umalis. Nakita kong magkayakap kayo. Tumatawa. At mula sa pwesto ko, kitang-kita ko na naghalikan kayo. Tumango si Jameson. Marin, hindi ko magagawang magpahalik sa iba. Hindi maaatim ng konsensya ko na habang nililigawan kita ay may hinahalikan akong iba. Hindi ako pinalaking ganun. Ano yung nakita ko? Si Missy yun. Kababata ko, cutie. Nagkataon lamang na nakita ko siya roon dahil siya pala ang may-ari ng Butterfly Garden doon. Nag-usap kami saglit pero sinabi ko na parating ang mahal ko kaya mamaya ko na lamang siya kakausapin kapag kaharap ka na. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Natuwa siya para sa akin dahil sa wakas daw ay may papakilala na ako sa kanya na babae. Gusto kanyang makilala kaya maghihintay daw siya.
Pero hindi ka napakita. Dumating ako at nakita ko kayong dalawa. Hindi na ako nag-isip dahil nasaktan ako sa nakita ko. Sorry, cutie, kung yan ang naramdaman mo. Hindi ko gusto na masaktan ka. Wala sa isip ko yun. Walang ibig sabihin ng yakap na yon, cutie. Tsaka, hindi niya ako hinalikan. Bumeso lamang siya sa akin. Talaga? Hindi niya mabasa ang iniisip ng dalaga, ngunit totoo ang mga sinasabi niya. Oo, Meren. Hindi ko magagawa na saktan ka. Pasensya na kung ganoon ang nararamdaman mo. Umiwas ng tingin si Meren at nagmasid lamang sa paligid. Unti-unti ay tila nawala ang bigat sa aura nito. Hindi pa ito ngumingiti, ngunit alam niyang naliwanagan na ang dalaga. Hihiling ako sa mga paru-paro. Sabi nito. Binitawan niya saglit ang kamay ng dalaga. Itinaas nito iyon at hinintay na may dumapo roon. Doon ay muli niyang nasilayan ang munting ngiti nito. Pumikit ito at tahimik na humiling. Malaya niyang napagmasdan ang mukha nito na ilang buwan na niyang pinagmamasdan. Uwi na tayo, Jameson. Napangiti siya sa sinabi ng dalaga. Mabilis siyang tumayo at inilahad ang kamay nito kay Meren. Tipid itong ngumiti bago nagpagiya palabas. Hindi niya alam kung napatawad na siya nito, ngunit ayaw niyang madaliin ang mahal niya. Nakahiling ka ba sa paru-paro, sir? Tanong ng kaninang kausap niya na staff. Marahan niyang hinila sa harapan si Meren at iniharap sa staff. Oo, nakahiling ako at agad nila iyong tinupad. Ngumiti ng malapad ang staff bago sila binati. Salamat naman po kung ganon. Ma'am, ikaw palang hiling ni sir. Bagay na bagay po kayo. Bahagyang ngumiti si Meren sa staff. Pasimple niyang inabutan ito ng tip bago inilabas si Meren. Hinila niya ito sa isang malapit na restaurant. Nang makaupo sila ay agad siyang umorder ng pagkain. Sorry, cutie. Hindi pa ako kumakain eh. Kumunot ang noo nito. Bakit hindi? Dinala mo ata ang appetite ko. Simula nang mawala ka sa bahay ko, ay nawala na rin ang gana ko. Ano pang ginawa mo sa akin, cutie? Bakit ganoon na lang ang nararamdaman ko sa'yo? Nagkibit balikat ito. Wala. Hindi ko nga rin alam kung anong nagustuhan mo sa akin eh. Marami kaya? Ngumiti siya rito. Maraming dahilan upang magustuhan ka, Meren. Tulad ng ano? Yung kasipagan mo, eagerness mo matuto, yung ngiti mo, mga maliliit at simpleng bagay na pinapahalagahan mo. At syempre, ikaw mismo. Ngumiti ito sa kanya. Masyado mo naman akong pinupuri. Hindi naman, sinasabi ko lang ang nakikita ko sa'yo. Salamat. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para gawin mo lahat ng ito. Lalo nang magustuhan ako. Wala ka namang mapapala sa akin eh. Katulong lang ako, Jameson. Arkitekto ka at mayaman. Hindi ka ba nahihiya kapag kasama mo ko? Bakit naman ako mahihiya? Tsaka, wag mong nilalang ang trabaho mo. Marangal yan, kaya hindi mo dapat yan ikahiya. Kinuha nito ang kamay bago tumayo. Kayong lahat! Nagulat si Mary nang biglang sumigaw ang binata na agad nakakuha ng atensyon ng mga naroon. Nakikita ninyo itong babaeng to? Mahal ko to. At hindi ko siya kailanman ikakahiya. Ano ka ba? Nakakahiya. Saway niya rito. Kahit kailan ay hindi ako mahihiyang ipagsigawan na mahal kita. Mahal na mahal kita, Meren. Natakpan na lamang ni Meren ang mukha niya gamit ang isang kamay dahil nagpalakpakan ng mga tao doon. Ang iba ay humiyaw at sumipol pa na tila ikinasisiya ang naging pagsigaw ni Jameson. Tama na, nakakahiya. Tumawa si Jameson sa nangyari. Ramdam niyang namumula na ang kanyang mukha. Nahihiya siya sa loob-loob niya, ngunit ginawa niya pa rin iyon dahil alam niyang deserve ni Meren na ipagmalaki. Sorry kung nahihiya ka sa ginawa ko. Ipinagmamalaki ko lamang ang nararamdaman ko sa'yo. Huminga ng malalim si Meren bago ito ngumiti sa kanya. Ayos lang. Maraming salamat sa ginawa mo ah. Na-appreciate ko yon ng sobra-sobra. Naramdaman nila ang payapa sa mga puso nila. Lalo na si Jameson. Basta para sa'yo, cutie. Bumalik na ang masayahing aura ni Meren. Hindi man ito sinabi na pinatawad na siya nito, ay ramdam naman niya. Masaya na ulit silang nagkukwentuhan habang kumakain. May gusto ka pa bang puntahan bago tayo umuwi?
Tanong niya rito. Tumango si Marin. Meron, samahan mo ko. Maipapakilala ako sa'yo. Agad naman siyang pumayag at sumunod sa direksyong itinuturo ni Marin. Nagulat siya nang makitang sa sementeryo siya nito itinuro ngunit hindi na siya nagkomento. Bumaba sila sa motor at naglakad ng ilang minuto bago tumigil sa isang magkatabing puntod. Jameson, sila ang mga magulang ko. Nay, Tay, si Jameson po. Hinaplos ni Marin ang puntod ng dalawa bago ito umupo sa damuhan. Agad naman niyang ginaya ito. Hello po, Nay, Tay. Bati niya rin sa mga ito. Anak ka nila? Monotonong tanong ni Marin sa kanya. Tumawa siya rito. Sabi na nga ba at yan ang sasabihin mo? Anyways, hayaan mo na akong tawagin silang nanay at tatay. Yun din kasi ang tawag mo, kaya nakikigaya ako. Ikaw bahala. Tumingin ito sa puntod at bahagyang nilinis ang iilang dahong nasa lapida nito. Nay, nililigawan po ako ni Jameson. Sa pakiramdam ko naman, Tay, ay may lalaki nang nagmamahal na sa akin pagkatapos ninyo. Lumingon siya kay Marin nang marinig na nag-crack ang boses nito. Tanda na naiiyak ito. Hindi siya nagkamali dahil nakita niyang nangingilid ang luha nito. Agad niyang ipinatong ang kamay niya sa kamay nito at pinisil iyon. Akala ko nang mawala kayo wala na rin magmamahal sa akin ng totoo. 2 beses na akong pinagtaksilan ng mga nakarelasyon ko. Kaya naman akala ko kayo na ang huli. Tumingin ito sa kanya. Hanggang sa dumating ho si Jameson. Uminit ang mukha niya nang titigan siya ni Marin. Kinikilig ata ako. Kinakausap ni Marin ang mga magulang na tila ba wala siya sa tabi nito. Alam kong masyadong mabilis mula noong niligawan niya ako pero nagugustuhan ko ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin, Nay, Tay. Pinahiran niya ang tumulong luha sa pisngi nito bago siya ngumiti. Hindi siya nagsalita at hinayaan lamang si Marin na kausapin ang mga magulang. Sa harap po ninyo, nais kong sabihin na sa unang pagkakataon magmula nang mawala kayo naramdaman ko na ang kapayapaan sa puso ko. At sa tabi iyon ni Jameson. Naramdaman niyang nanubig ang mga mata niya sa sinabi ni Marin. At sa harap po ninyo, gusto kong ipakilala ang taong ito. Bilang kasintahan ko po sa kapayapaan. Hindi malalim na tao si Jameson, ngunit naiintindihan niya ang sinabi ni Marin. Talaga? Tumango si Marin na ikinabagsak na ng tuluyan ng mga luha niya. Hiling ko na palaging kapayapaan sa puso ang hatid mo sa akin, Jameson. Pinahid niya ang luha sa pisngi niya bago humarap sa puntod ng mga magulang ni Marin. Hello po. Ako po si Jameson. Boyfriend po ako ng maganda ninyong anak. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Napayakap na lamang siya kay Marin at naluhang muli. Unang beses niyang naipakilala sa mga magulang ng babae bilang kasintahan. At parang sasabog ang kanyang puso sa saya. Mahal na mahal kita, Marin. Naramdaman niyang yumakap din pabalik si Marin. Nagulat pa siya nang maramdaman ang labi nito sa gilid ng kanyang noo. Mahal din kita, Jameson. Sinulit niya ang yakap na iyon. Nang mangalay ay pinakawalan niya si Marin at hinalikan sa noo. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Hindi mo rin alam kung gaano mo ako napasaya. Hindi matatawaran na naging epekto mo sa akin. Naibalik mo na ang ngiting, nakalimutan ko na ang hitsura pagkatapos kong masaktan ng paulit-ulit. At nangangako ako, sa harap ng mga magulang mo, mahal ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko upang hindi na yan mabura o mawala man. Nangangako ako na habang nabubuhay ako, ay pasasayahin kita. Hinalikan niya ang kamay nito. Hindi ako nangangako ng perpektong relasyon. Pero sisikapin kong mapasaya ka palagi. Hindi ako naghahanap ng perpektong relasyon, Jameson. Ayos na ako rito. Pero nangangako rin ako na tutulong din ako sa'yo sa abot din ng aking makakaya para mag-work ang relationship na ito. Pinisil nito ang kamay niya. Hindi ako magaling magdala ng emosyon, pero sisikapin kong mas maging bukas ako sa'yo. Ngumiti sila sa isa't isa
bago muling hinalikan ni Jameson ang noo ni Marin. Ilang minuto rin silang nagtagal doon bago sila bumiyahe pabalik. Diyos ko po, iha! Saan ka ba nanggaling? Agad na sinalubong ni Manang Desa ng yakap si Marin at ininspeksyon ang katawan nito. Ayos ka lang ba? Ngumiti si Marin sa matanda. Ayos lang po ako, Manang. Salamat po sa pag-aalala. Hindi na nagulat si Marin nang may humatak sa buhok niya bago siya niyakap mula sa likod. Pinag-alala mo kami, bruha ka! Natawa na lamang siya kay Aya. Sasagot na sana siya nang paghiwalayin sila ni Jameson at niyakap siya. Huwag mong saktan ng girlfriend ko, ha? Girlfriend? Manang. Seryoso ang mukha ni Jameson na iniharap siya kay Manang Desa. Si Marin po. Girlfriend ko. Napatakip na lamang ng tenga si Marin sa naging pagtili ni Aya. Tumalon-talon pa ito bago muling bahagyang hinila ang kanyang buhok at niyakap siya. I'm so happy for you, bakla! Ayun, tuloy na pa-English na ako. Pero OMG! Masaya ako para sa'yo, girl! Natutuwa akong sinagot mo na si Jameson, Marin. Maligayang pagbati sa inyo. Mangyak-ngiyak si Manang na agad naman nilang niyakap ni Jameson. Binata na talaga ang aking alaga. Manang naman eh. Para namang baby mo ko ah. Kinurot siya ni Manang sa tagiliran. Aray naman. Huwag mong sasaktan yan, iho. Ako mismong makakalaban mo. Ako rin. Bubugbugin talaga kita, sir. Niyakap niya muli si Manang. Pangako ko sa inyo na hindi ko gagawin yun. Nangako na rin ako sa mga magulang niya at wala akong planong sirain yun. Mabuti naman kung ganon. Nawa ay walang makapagpahiwalay sa inyong dalawa. Pagkatapos mag-usap ay nagpunta si Marin at Jameson sa hardin ng mansyon. Masaya ka ba, mahal? Tanong ni Jameson sa kasintahan. Hindi ka naman nagsisisi? Tumawa ito. Wala na ang bakas ng kawalang emosyon nito. Masaya ako at hindi rin ako nagsisisi, no? Mabuti naman dahil masaya rin ako. Share ko lang ah. Sabay silang natawa roon. Aaminin ko, may kaunting takot pa rin sa akin na baka laitin ka ng mga kakilala mo. Dahil sa akin. Pero dahil alam kong hindi mo ako ikinahihiya, nawawala ang takot ko na ito. Wag na wag mong mamaliitin ang sarili mo ah. Kasi proud na proud ako na ikaw ang girlfriend ko. Ganoon din ako sa'yo. Proud din ako sa'yo. Sa lahat ng achievements mo, sa lahat ng mga napatunayan mo. Proud ako na tatawagin kitang boyfriend ko. Sinapo niya ang dibdib niya. Teka lang, cutie. Dahan-dahan ka sa puso ko. Masyado mo akong pinapakilig sa mga sinasabi mo ah. Lalo akong mahuhulog sa'yo tuloy. Tumawa ito. Mahulog ka lang sa akin. Sasaluhin kita. Tumitig siya sa dalaga. I love you, Marin. I love you, Jameson. Hanggang dulo? Ngumiti ito. Hanggang dulo. Tinawid ni Jameson ang pagitan nilang dalawa at siniil ng malumanay na halik ang dalaga. Hindi man naging madaling paibigin ito, ay alam niyang hindi niya ito susukuan unang kita pa lang niya rito. Kaya naman, kahit minsan ay nawawala na siya ng pag-asang magugustuhan ito, ay natutuwa siyang hindi siya sumuko dahil sobra siyang natuwa sa kinalabasan nito. Wakas.